Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Tiangkila. Ito po ang aking daily continuation para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang sino ang sentro ng Bible. At ang topic na rin yan ay tungkol sa biblical theology. Ang Bible verse po na natatagpuan sa Luke chapter 24 verse 27. Ang sabi po dito, and beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Sa Tagalog naman po, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At ang teachings po natin ay number 1, the Bible is one unified story. Yung Bible po, yun, puro kwento siya ng mga buhay, diba? Buhay, kung sino man nagsulat, buhay ni Adan, ni Eva, kung anong ginawa ni, kung ano ginawa ni Pedro, diba? Mga gano'n yung mga pangalan, iba sila nagsulat lang. Pero isang story lang po yun. At saka, puro kay Lord yun. Kahit madaming pangalan na nandun, iisa pa rin yung, yung kahulugan. Si Lord pa rin yung kahulugan ng Bible. Dahil siya yung salita na nagkatulong ng tao. Dahil siya yung salita. Number 2 po. The Bible is all about Jesus. Ayun nga po. Yung Bible po, kahit marami pong tao na involved dyan, kahit maraming nangyari, diba? It's all about Jesus pa rin talaga. Yun talaga yung sentro ng, kasi siya yung sentro ng Bible, which is si Jesus, kasi patungkulin sa kanya lahat. Mga ginawa niya, yung mga sakripisyo niya, diba? Lahat, mga kabutihan niyang ginawa para sa atin. Nandun yung lahat. Kaya yung Bible is all about Jesus. And number 3 po, the Bible is a story of redemption. Siyempre, yung Bible daw, mga nagsulat doon tungkol sa pagtubos, which is tayo yun. Tinubos, diba nasa Bible kasi yung pinakuha sa apostol. After 3 days, buhay na siya, diba? Ayun yun. May part doon na it's all about redemption talaga, which is yung ginawa sa sakripisyo para sa atin. Yan doon yung lahat kung mapasahin yun natin. Kompleto po yung Biblia, wala tayong nakita natin. Doon lahat ang mga kasagutan sa ating mga tanong kung anong gusto natin malaman. And applications naman po namin, study the Bible as a whole. Basahin mo rin. Hindi lang natin basahin at intindihin din natin. Isa po natin yung Bible na yung buong Bible. Basahin natin ito at unawain at i-apply natin sa ating mga sarili. Upang sa gano'n, mas matindi natin kung anong ginawa ni Lord, kung ano ba siya sa buhay natin. And number 2 po, study the Bible in a Christocentric way. Basahin natin Bible bilang iniwatay na si Kristo at buhay siya. Basa natin na as a Christian mas madali natin maunawaan kung ganun, kung Christocentric way natin siya papasahin. And number 3 naman, study the Bible as a continuation of redemption. Yung Bible po kasi continuation po siya ng patubos sa atin, diba? Aralin po natin yung Biblia na ganong way po sa continuous revelation kasi nga, diba, sabi nga dito ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Malalaman natin talaga na kung kung babasahin yung Bible mula sa Genesis hanggang sa pinakadulo. Old man yan o New Testament, kailangan aralin natin ng Bible. Kasi continuation talaga yun. Kung maaralin lang talaga natin ang pagtubos para sa ating mga tao. And hindi lang dapat isang chapter inaaral natin, kundi whole talaga, whole Bible as in. And yun nga na kailangan hindi lang dapat natin basahin yun, kailangan unawain natin isa puso natin, diba? Yung nilalaman ng Bible yun kasi para sa atin.
siya sa ating mga mahal sa